Sumigaw ang mga transformation stage cultivators mula sa Southern Yang Kingdom, Young Master, mag-ingat ka. Kinuha ni Lin Xuan ang maliit na kaldero na ibinigay sa kanya ng kanyang master, hinaharangan ang atake. Nang makita na madali lang harangin ng kanyang kaldero ang atake, nagsimula siyang magmayabang. Ano ito? Ang laking palabas at iyan lang ang lakas na mayroon ka. Nang makita si Lin Xuan na kayang harangin ang kanyang trump card, napuno ng pawis ang noo ni Liang. Ano? Paano niya mahaharangan ang lahat ng aking atake? Anong klaseng magical artifact iyan? Mahinang ngumiti si Lin Xuan. Hindi mo man lang alam ang magical artifact na ito. Mukhang walang espesyal ang Liang Dynasty. Ngunit kanina ay napakalaki ng sinasabi mo. Lalong natakot si Liang nang makita ang dalawang treasures na inilabas ni Lin Xuan. Ikaw, sino ka ba talaga? Inilabas ni Lin Xuan ang Empress Nine Cauldrons at ang Asher Divine Sword na ibinigay ng kanyang master at sumigaw, "Oops! Paumanhin, nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili." Ang hamak na ito ay isang inner disciple ng Chu Hai na nagngangalang Lin Xuan. Chu Hai, isang inner disciple. Posible bang ikaw ay isang disipulo ng? Bago pa siya matapos, binunot ni Lin Xuan ang kanyang espada at sumigaw, 7 Killing Sword Formation. Sa sandaling sinabi niya iyon, di mabilang nakidlat mula sa langit ang tumama sa mga cultivator sa likod ni Liang. Lumingon ang pinuno at biglang lumiit ang mga mata ni Liang, 5 taon ng tuloy-tuloy na digmaan, 4 o 5 nascent soul cultivators lang mula sa magkabilang panig ang namatay sa kabuuan. Ngayon, 6 ang namatay sa isang iglap lang. Nang makita siya na ganoon, lalong nagmayabang si Lin Xuan. Ganoon ba? Medyo mahina yata. Ginamit ko lang ang unang form. Kaya ito ang buong lakas ng mga cultivators ng Liang Dynasty. Seryoso, nagngingit-ngit ang ngipi ni Liang at binunot ang kanyang green treasure sword. Minaliit ka lang namin kanina. Masyado ka pang nagdiriwang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, hinawi niya ang kanyang espada ng diretso kay Lin Xuan. Hayaan mo akong personal na gabayan ka. Nang makita si Liang na kumikilos mismo, hindi napigilan ng mga nascent soul cultivators ng Nanyang Dynasty na magbago ang kanilang ekspresyon. Ito ay isang spirit-grade magic treasure. Young Master, mag-ingat ka. Bumaba ang espada ni Liang. Nang makita ang lakas ng kanyang espada, kumerba ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Isang spirit-grade magic treasure. Magandang bagay, ngunit akin na ito ngayon. Ngunit sa sandaling ito, naganap ang isang anomalya. Ang kaldero ay gumalaw ng mag-isa, na ikinagulat ni Lin Xuan. Ha? Anong nangyayari? Para makita lang ang kaldero na lumilipad ng diretso kay Liang at bumangga sa paparating na espada. Klang! Isang tunog ng pagkabali ang umalangaw-ngaw. Si Liang ay matinding tinamaan sa dibdib ng isang puwersa na parang libu-libong libra at hindi napigilan ang dumura ng isang bibig ng sariwang dugo. Paano ito posible? Sa ilalim ng gulat na tingin ng mga cultivators ng Liang Empire, ang kanilang iginagalang na emperor ay malubhang nasaktan ng isang suntok na ito. Nang makita ang eksenang ito, na speechless si Lin Xuan. Hindi lang ang master ko ay isang spendthrift, kundi pati ang kanyang mga magic treasures. Totoo nga ang sabi, ang mga busog ay hindi alam ang gutom ng mga nagugutom. Namamatay sa uhaw mula sa sobrang trabaho. Kung papatay ka ng tao, patayin mo na. Bakit mo sisirain ang kanilang mga magic treasures? Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Kailangan ko pa ring bilisan ang pagkolekta nito, baka masira pa ang mga magic treasures ng ibang tao. Hindi mahalaga kung magagamit ang mga magic treasures sa kamay ng mga iyon. Ngunit basta't mayroon ako, kaya ko itong ipagpalad sa medyo maraming spirit stones. Hindi ako kulang sa mga bagay na ito, ngunit ang pagbibigay ng ilang magic treasure resources sa tatay ko ay hindi masama. Nagbago ang ekspresyon ng mga nascent soul cultivators pagkatapos suriin ang mga meridians ni Liang. Ang mga buto ng inyong kamahalan ay lahat ay bali at ang kanyang cultivation ay nawalan na ng saysay. Ikaw, pinabayaan mo siya. Anong sinasabi mo? Bakit kayo nakatayo dyan? Tumakbo. Nang makita na gustong tumakas ng grupo, paano hahayaan ni Lin Xuan na makatakas sila? Sa isang iglap, lumitaw siya sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Gusto nyo nang tumakbo ngayon? Kayo na ngayon ang aking mga mobile spirit stones. Paano ko kayo hahayaang tumakbo?
Dahil doon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ihawi ang kanyang espada sa grupo, agad na sinaktan silang lahat ng malubha kaya't sila ay naging piraso. Ubo, ubo. Ang taong ito, mayroon talaga siyang galing. Habang hindi siya nakatingin, bilasan natin. Ngunit bago pa matapos ang lalaki, isang malamig at matalas na espada ang nakatutok ng diretso sa kanyang ulo. Sobra na kayong sirang-sira at gusto pa ring lumusot. Hindi ba't mas mabuting magtipid ng enerhiya? Mamamatay ka pa rin sa huli. Hindi napigilan ng mga cultivators ng Nanyang Dynasty na lumiwanag nang makita ang eksenang ito. Ang young master na ito ay talagang kahanga-hanga. Maliban sa kahanga-hanga, wala na akong ibang salita para purihin siya. Ang cultivator na pinigilan ni Lin Xuan ay lumingon upang magmakaawa. Hindi ako mula sa Liang Empire. Kung papakawalan mo ako, ang Nanyang Dynasty ay magiging kinatawan ng immortal sect sa secular world at ang master ko ay makapagbibigay sa iyo ng malaking halaga ng resources. Gayunpaman, casual na inihawi ni Lin Xuan ang kanyang binti at matinding itinapak sa kanyang mukha. Ano, sinusubukan akong tuksuhin ng iyong basura na resources. Paumanhin, ang master ko ay isang napakagandang sugar mommy. Hindi ko man lang pagmamasdan ng iyong mga low-quality stuff. Sa ilalim ng mga tingin ng apat na transformation stage cultivators na nagulantang, humakbang pasulong si Lin Xuan at sinabi, ngayon napatay na ang lahat ng transformation stage cultivators, ang task ng pagpatay sa regular na hukbo ay nasa inyo na. Nagmamadaling ipinagsalikop ng apat na transformation stage cultivators ang kanilang mga kamay. Ito ay aming karangalan. Bago magliwanag, ang matandang ito ay personal na mamumuno sa 10,000 ironclad soldiers upang maging unang lumusab sa military camp ng Liang Dynasty. Bahagyang tumanggo si Lin Xuan. Bagaman ang kalaban ay parang isang kawan na walang pinuno at walang masyadong high-level combatants na aasahan, ang kalaban ay mayroong ilang milyong sundalo at inaakala ko na may isang general na may mataas na reputasyon na nagpapataas ng morale at namumuno sa mga tropa. Kung gusto mong manalo sa laban, kailangan mo munang guluhin ang morale ng kalaban. Paano kung ihagis natin ang kanilang emperor kasama ang lahat ng bangkay ng kanilang malalakas na tao sa kanilang military camp ngayon din? At sa loob ng military camp ng Liang Empire sa mismong sandaling ito, ang National Preceptor ng Liang Empire ay nagpapahinga, umiinom ng mainit na tasa ng tsaa nang biglang may tunog na umalangaw-ngaw sa likuran niya na ikinagulat niya. Galit na lumabas ang National Preceptor at sumigaw, anong nangyayari? Anong nangyari sa labas? Ngunit sa sandaling lumabas siya, ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay nagpalaki sa kanyang mga mata. Sinabi ng bantay sa tabi niya nang nanginginig ang boses, National Preceptor. Ang kanyang kamahalan ay wala na. Tapos na ang Liang Empire sa pagkakataong ito. Kinabukasan, sumuko ang mga kapatid ng Liang Dynasty. Nagawa nating manalo sa pagkakataong ito salamat sa senior brother Lin Xuan. Ngumiti si Lin Xuan at ipinagsalikop ang kanyang mga kamay. Napakabait ng inyong kamahalan. Lalong nagustuhan ni Zhao ang itsura ni Lin Xuan at ng kanyang ama. Lahat kayo ay karapat-dapat na opisyal. Nagmamadaling ikanaway ni Lin Fu ang kanyang kamay. Hindi, inyong kamahalan, ang lahat ng papuri ay kay Lin Xuan. Hindi maglalakas loob ang matandang lingkod na ito na tanggapin ito. Haha, General Lin Fu, huwag mong sabihin iyan. Ang tatay ni Senior Brother Lin Xuan at ako ang junior brother ni Senior Brother Lin Xuan. Simula bukas, ang uncle ay magiging kapantay ng hari. Hanggat umiiral ang Nanyang Dynasty ng isang araw, hindi kailanman bababa ang pamilya Lin Xuan. Sa sandaling iyon, ang mag-ama na Lin Xuan ay nagkaroon din ng oras para mag-usap. Hindi ko inaasahan na isang araw ay magagawa kong maging nag-iisang heteronomous king at marquis ng Nanyang Empire salamat sa aking maliit na suwail na anak. Tama, napakatalentado ng anak ko. Ngumiti si Lin Xuan. Oh, bigla kang naging seryoso sa akin. Hindi talaga ako sanay. Ikaw na bastos na bata. Tama, mayroon ako nito para sa iyo. Ito ay 2 storage rings mula sa mga cultivators ng Liang Empire at gayon din ang 100,000 high-grade spirit stones na dinala ko mula sa sect. Nagmamadaling ikanaway ni Lin Fu ang kanyang kamay. Hindi pwede, mag-isa ka sa labas, itago mo ang mga bagay na ito para sa sarili mo. Ibinato ni Lin Xuan ito sa kanyang ama,
Sinabing, hindi kinukulang ang anak mo sa mga bagay na ito. Dalhin mo ang mga ito pabalik upang payamanin ang Linshuan family treasury bilang pagpapakita ng filial piety mula sa akin. Bukod pa rito, hindi ko alam kung kailan ako babalik sa susunod. Huwag mong hayaan na sa oras na bumalik ako, hindi ko na mahanap ang iyong libingan. Ang kanyang mga salita ay nagpainit ng ulo ni Lin Fu. Ikaw na bulok na bata. Ibalik mo sa akin ang nakakaantig na sandali kanina. Buntong hininga siya nang walang magawa. Akala ko ay papaboran ka ng ilang big shot mula sa Nanyang Dynasty sa buhay na ito, ngunit hindi ko inaasahan na mas matalino ka pa sa akala ko, at nagustuhan ka pa ng Immortal Sect Elder. Umubo 2 beses si Lin Xuan bago nagsalita. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng master ko. Kung tulad ng ibang elders na nagustuhan ang aking itsura, maiintindihan ko pa. Ngunit ang master ko ay isang kagandahan na kayang magpabagsak ng mga kaharian at lungsod, at siya rin ay isang walang hanggang mayaman na sugar mommy. Anong mga natatanging lalaki ang hindi niya nakita? Bukod pa rito, kahit na gusto ng master ko ang aking katawan, hindi mo pa siya nakikita na lihim na pumapasok sa aking silid sa gitna ng gabi upang harapin ako. Ano ba talaga ang gusto ng master ko nang tanggapin niya ako bilang kanyang disipulo? At nang makita ang kanyang itsura, paano hindi maiintindihan ni Lin Fu? Bilang isang ama, ang batang ito ay nagsisimula na namang mag-isip ng kalokohan. Hindi nagtagal, umalis na rin si Lin Xuan at Fang Bai sa ilalim ng pamamaalam ng lahat ng cultivators ng Nanyang Empire. Falem, young Master Lin. Si Lin Fu ay sumisipsip at humihikbi, nabibigatan. Falem, anak ko, alagaan mo ang sarili mo. Lumingon si Lin Xuan upang tumingin, medyo nalulungkot din. Akala niya ay handa na siya sa pag-alis, ngunit ang eksenang ito ay medyo nakaapekto pa rin sa kanya. Tatay, napakasama kong anak. Gayunpaman, nang bumalik siya, mayroon siyang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Master, bumalik na ako. Ngunit sa sandaling pumasok siya, nakita niya ang isang eksena na nakapandidiri, hindi niya maiwasang manigas. Oh, bumalik ka. Hindi pa galit si Wuang. Sabi ni Lin Yunqing nang makita si Lin Xuan. Mabilis kang nakabalik. Bahagyang namula ang pisngi ni Lin Xuan at umubo 2 beses. Ahem, 1 buwan pa lang ako nawawala at nagpapabiye ka na. Mula ngayon, linisin mo ng 5 beses sa isang araw. Hatiin ang iyong sahod sa kalahati. Galit na inihagis ni Wuang ang tuwalya sa kanyang kamay at sinabi sa isang malalim na boses, huwag kang magbibigay ng random na pangalan sa mga tao, okay? Ang pangalan ko ay Wuang, at kailan mo ba ako babayaran? Walang pakialam na sumagot si Lin Xuan, kung gayon, magbigay ka ng 100 spirit stones bawat buwan bilang multa. Dahil dito, galit na galit si Wuang kaya't nanginginig ang buo niyang katawan at walang tigil na nanginginig ang kanyang prominenteng dibdib. Masyado mo akong inaapi. Isang araw, papatayin kita. Dahil doon, iwinagayway niya ang kanyang maliit na kamay, ngunit hinaranggan ito ni Lin Xuan. Dahil dito, lalong nagalit si Wuang. Punyeta, Lin Xuan. Kalmadong sinabi ni Lin Xuan, masyado ka pang sariwa. Kitang-kita ko ang mga galaw mo. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Wuang. Punyeta, ang isang iskolar ay mamamatay para sa karangalan. Nang makita si Wuang na biglang tumigil sa pakikibaka, medyo naghinala si Lin Xuan. Ha, anong problema? Ang mga mata ni Wuang ay labis na determinado. Nang makita ito, ayaw nang tuksuhin ni Lin Xuan si Wuang at binitawan ang kanyang kamay. Ano ang gusto mong gawin? Sinusubukan mo ba akong akitin o kung ano? Namula ang pisngi ni Wuang at tumingin siya kay Lin Xuan nang may malungkot na mga mata. Ako, ibibigay ko sa iyo, okay. Ngunit wala akong spirit stones. Kumerba ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Oh, gusto mong magbayad gamit ang iyong katawan. Paumanhin, hindi ko tipo ang tulad mo. Alam mo ba kung sino ako at gusto mo pa ring samantalahin ako? Dahil dito, nawalan ng imik si Wuang sa galit. Ikaw na bastos na bata. Masyado ka nang lumalabis. Akala ko ay mayroon kang malaking pagkakataon at lihim kong iniisip na paliwanagan ka, ngunit napakabobo mo, hindi kita matuturuan. Ang mga mata ni Wuang ay nagliliyab sa apoy. Kapag nakalabas ako dito, ang unang taong papatayin ko ay ikaw. Bigla, isang ubo ang umalangaw sa kanilang mga tainga. Ahem, lumingon si Lin Xuan at tuwang-tuwa. Master, nandito ka.
Nakaupo si Lin Yunqing sa duyan, mukhang eleganteng-elegante pa rin, at sinabi, dumating ka ba para putulin ang iyong ugnayan sa mortal world sa pagkakataong ito? Umiling si Lin Xuan. Ha? Bakit ko kailangang putulin ang lahat mula sa mortal world? Hindi ba maganda na may natitirang damdamin sa iyong puso? Pinaalalahanan siya ni Lin Yunqing. Ang mga mortal ay marupok. Ang kanilang buhay ay mas mababa sa 100 taon. Kung hindi ka magiging immortal, ang mga bulaklak ay malalanta isang araw. Oras lang ang katapat. Bahagyang tumanggaw si Lin Xuan. Naiintindihan ko. Iniisip ko lang na isang araw, hindi ko na kailangang magpakalakas para lang mabuhay. Kapag gusto kong umuwi, kailangan kong malaman kung nasaan ang bahay. Bahay? Ha? Para sa akin, lahat ng lugar ay bahay, ngunit walang lugar ang bahay. Tama nga pala, Master, mayroon pa akong isang bagay na hindi ko naiintindihan. Napakaraming resources dito, sapat para makalikha ng hukbo ng mga immortal, ngunit ako lang ang tinanggap mo bilang isang outer disciple na hindi pinahahalagahan ng iba na tulad ko, at napakabuti mo sa akin, hinahayaan akong gumamit ng resources ayon sa gusto ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumalon si Lin Yunqing mula sa duyan, hinaplos ang pisngi ni Lin Xuan at nagtanong pabalik, ano sa tingin mo? Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Xuan. Gusto mo ba ang aking kabataan at kagwapuhan? Nang makita ang kanyang master na malapit ng magalit, mabilis na umatras si Lin Xuan. Ah, hindi. Nagkamali ako. Hayaan mo akong subukan ulit. Ang master ko ay napakabuti sa akin. Ang isang disipulo na tulad ko ay hinding-hindi makakalimot nito. Hindi ko lang alam kung paano ko siya babayaran. Lumapit si Lin Yunqing, ang kanyang hininga na parang orkidya ay kumikiliti sa kanyang tainga habang bumubulong. Hindi mo kailangang bayaran ang master na ito, masyadong formal ang tunog. Mayroon lang isang bagay na hinihingi ng master na ito, na kapag hindi mo maiiwasang magdulot ng gulo mamaya, huwag mo akong isumbong, okay? Tandaan mo na magsanay ng husto at subukan mong makakuha ng magagandang loot sa 100 Sects Assembly. Ganap na nalito si Lin Xuan. Alam ko ang tungkol sa 100 Sects Assembly, ngunit ano ang ibig mong sabihin sa makakuha ng loot? Tigilan mo na ang pagtayo dyan na parang tanga. Mayroong isang bagay doon na kailangan mo. Magbigay ka ng kaunting effort para sa akin, mahal kong disipulo. Ngayon, maging mabuting bata at magsanay ka. Kumaway si Lin Xuan. Alagaan mo, Master. Ay, tama. Sa tingin ko, nakalimutan ko ang isang bagay. Teka, hindi pa nasasagot ng Master ang tanong ko kanina. Pinakalimutan niya ako ng napakahalagang bagay. Punyeta, nakakainis. Ah, bahala na. Ituturing ko na lang itong love at first sight. Samantala, si Wu ang na nagtatago at nanunood sa buong oras ay hindi napigil ang mag-isip, may mali. Nagbibigay siya ng walang katapusang cultivation resources at nagtanim pa ng 2 heavenly spirit trees para sa kanya. Hindi ba't masyado na iyon? Ibinigay pa niya kay Lin Xuan ang isa sa kanyang sariling life-bound magic treasures, ang 9 Cauldrons Protective Grand Array, para sa kanyang sariling kaligtasan. Bilang isang immortal emperor, ano ba talaga ang gusto ni Lin Yunqing mula sa isang lalaki na tulad ni Lin Xuan? Posible bang ang lalaking ito ang kanyang daw kompanyon sa nakaraang buhay? Habang naglalakbay ang mga iniisip ni Wu Ang, biglang lumitaw si Lin Xuan sa likuran niya, nagtatakang nagtanong, anong ginagawa mo rito at nagtatago? Nagsalita si Wu Ang sa kanyang sarili, malalim pa rin ang iniisip, at biglang napatayo sa tunog ng boses at sumigaw, Sa isang iglap, nawala siya ng walang bakas. Dahil dito, ganap na nagulantang si Lin Xuan. Hoy! Saan ka nagpunta? Ano ba iyon? Umalis nang may ganoong kitiranta na ekspresyon sa kanyang mukha, akala mo ay kakainin ko siya o kung ano. Mabilis na gumana ang isip ni Wu Ang. Kung ang isang walang kapantay na empress na tulad ni Lin Yunqing ay may gusto sa kanya, mas mabuti na mag-ingat ako. Hindi ko kayang makipagsagupaan sa kanya ng diretsyo o ako ang tiyak na matatalo. Hindi nagtagal, habang naglalakad si Lin Xuan sa hagdan, isang boses ang biglang tumawag sa kanya mula sa Yuhai Peak. Tumingin siya. Ang Sect Master, bakit sila nandito na naman? Tiningnan ng Sect Master si Lin Xuan at sinabi sa isang malalim na boses, Lin Xuan, handa ka bang samahan ako sa Tong'en Peak?
Mabilis na ipinagsalikop ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Dahil inimbitahan ng sect master ang disipulong ito, syempre hindi ako maglalakas loob na tumanggi. Sige, sect master, maaari ko bang itanong kung bakit tayo pupunta sa Tongin Peak sa oras na ito? Mahinang sumagot ang sect master. Syempre, para sa 100 Sects Assembly na magaganap sa kalahating taon.